Ngayong umaga ay tatalakayin na naman natin ang iba't ibang uri ng talumpati. Ano nga ba ang pagtatalumpati? Ito ay isang proseso o paraan ng pagpapahayag ng ideya o kaisipan sa paraang pasalita na tumatalakay sa isang tiyak na paksa. Ito ay isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinababatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado para sa mga pangkat ng mga tao. Ito ay karaniwang isinusulat upang bigkasin sa harap ng mga tagapakinig. May mga uri ng talumpati ayon sa paglalahad. Una ay ang biglaang talumpati or impromptu. Ito ay binibigay ng biglaan o walang paghahanda. Kaagad na binibigay ang paksa sa oras ng pagsasalita. Kalawa ay maluwag na talumpati o tinatawag na extemporaneous. Nagbibigay ng ilang minuto para sa pagbuo ng ipapahayag ng kaisipan batay sa paksang binibigay bago ito ipahayag. Kaya madalas outline o banghay lamang sinusulat ng mananalumpating gumagamit nito. Pangatlo ay ang tinatawag na manuskrito. Ito ay ginamit sa mga konbensyon, seminar o programa sa pagsasaliksik, kaya pinag-aralan itong mabuti at dapat na nakasulat. Pangalan pa lang manuskrito. Ibig sabihin may manuscript, may script. Pang-apat ay ang tinatawag na isinaulong talumpati. Ito ay mahusay ding pinag-aralan at hinabi ng maayos bago bigkasin sa harap ng mga tagapakinig. Ang isang kahinaan ng ganitong uri ng talumpati ay pagkalimot sa nilalaman ng manuskritong ginagawa. Then meron tayong uri ng talumpati ayon sa layunin. Nagtalumpating nagbibigay ng impormasyon or kabatiran. Ang layunin ng talumpating ito ay pabatid sa mga nakikinig ang tungkol sa isang paksa, isyu o pangyayari. Halimbawa, yung mga talumpati na mga pinuno ng bansa o ang State of the Nation Address o yung kilala sa tawag na SUNA. Pangalawa, yung tinatawag na talumpating panlibang. Layunin ng talumpating ito na magbigay ng kasiyahan sa mga nakikinig. Madalas ginagawa ang ganitong talumpati sa mga salo-salo, pagtitipon sosyal, at mga pulong ng mga samahan. Pangatlong talumpati ay ang tinatawag na talumpating pampasigla. Layunin ng talumpating ito na magbigay ng inspirasyon sa mga nakikinig sa pagsulat nito. Tiyaking ang nilalaman nito ay makapupukaw at makapagpapasigla sa damdamin at isipan ng mga tao. Karaniwang isinasagawa ang ganitong talumpati sa araw ng pagtatapos sa mga paaralan at pamantasan. Pagdiriwang ng anibersaryo ng mga samahan o organisasyon, konbensyon at sa iba pang pagdiriwang na gaya ng mga nabanggit. Pang-apat ay ang tinatawag na talumpating pamhikayat. Pangunahing layunin ng talumpating ito na hikayatin ang mga tagapakinig na makinig. Halimbawa, sermong naririnig sa mga simbahan, yung kadalasang ginagawa ng pari, kampanya ng mga politiko sa panahon ng halalan, talumpati sa kongreso, at maging ang talumpati ng abogado sa panahon ng paglilitis sa hukuman. Panglima, yung tinatawag na talumpating pagbibigay galang. Layunin ng talumpating ito na tanggapin ang bagong kasapi ng samahan o organisasyon. Ginagawa rin ito bilang pagtanggap sa isang bagong opisyal na natalaga sa isang tungkulin. Pang-anim, may tinatawag na talumpating papuri. Layunin ng talumpating ito na nagbigay ng pagkilala o pagpupugay sa isang tao o samahan
Then kabilang sa mga ito ang mga talumpati ng pagtatalaga sa bagong hirang na opisyal. Talumpati ng pagkilala sa isang taong namatay na tinatawag na eulogy. Talumpati sa pagawad ng medalya o sertipiko ng pagkilala sa isang tao o samahang nakapag-ambag-ambag ng malaki sa isang samahan sa lipunan at iba pang kagaya ng mga ito. Okay, ang mabisang pagtatalumpati ay mayroong wasto at malinaw na bigkas ng salita, tinig, tindig, galaw at humpas ng kamay. Mahalaga din sa talumpati ang sinasagawang paghahanda bago ang pagtatalumpati, lalo na sa talumpati na manuskrito at isinasaulo. Okay. Mahalaga sa isang talumpati na titingnan mo yung mga audience mo. Titingnan mo sila straight. Huwag kang, then kapag ka nasa harapan ka, tumayo ka na matuwid. Para yung mga nakikinig sa iyo ay hindi mababagot. Okay, yun lamang. Maraming salamat.